Aba, lakas mo na ako. Kala mo may bitaw talaga. Ay putantado. Tignan natin tapang mo ngayong may hawak akong dubya na albino. Guyawa! So ayan naging ugali ni Velgreen day 1 after mailipat sa exotic sanctuary. Grabe to, nakakasakit ng damdamin. Parang nagalit nung nakita yung tunay kong pagmumukha eh. Pero ganyan din naman siya dati kung naaalala nyo pa. Lalo pag nagsusoak kami, galit na galit, di ba? Ayun, maliit pa siya niyan eh. Pero hindi ko in-expect na ganito siya magiging ka-agresibo. Kala ko magiging skittish lang kasi bago lahat eh. Pero bibirahin pala ako. O, halika na, kumain ka muna kahit galit ka. Alam kong kahit anong galit mo, hindi ka makakatanggi sa pagkain, sa takaw mo na yan. Lupit eh, no? Nakain siya pero cautious pa rin siya sa akin. Bawat subo, bumabalik tingin sa akin na para bang minaltrato eh. Anyways, after ko pala sila pakainin, pumunta ako ng Reptile Superstore. Sabi ko sa last vlog, bibili ulit tayo ng T5, di ba? Yung kagaya na kay Veldora. Ito, yung malaki. Kaso parang di ko mabasa yung nakasulat. Japanese or Chinese ata yan. Iba na lang bilhin natin. Eto, pwede na to. Isang dragon na lang naman eh. Di ko rin maalala kung paano ko nabili yung kay Veldora last time eh. So pag uwi, sinetapan ko na yung magiging enclosure ni Milim. Ayan na lang muna substrate niya. Galing libro para makapagbasa-basa naman siya. Bawiin na lang natin sa driftwood. Patong na din natin yung dome. Tapos welcome to your new home, Milim. Buti ito, kalmado lang oh. Si Velgreen lang talaga naging sobra agresibo eh. Namunggil na yun eh. Ano pa to si Veldora oh. Ayan ang baby eh. Pagkibait-bait eh no. So kinabukasan day 2, pinuntahan ko ulit sila para magpakain. Medyo nakasettle na yung maliliit natin. Si Veldora, no problem na yan. Pero eto, aray ko. So inuna ko na pakainin si Milim. Goods lang din naman siya, walang ka-problema. Ganda pa din yung appetite niya, parang di bago sa kanya yung lahat. Food dish na lang yung kulang para di na hinahawakan habang nagpapakain. Yun na lang yung next project nila. Ito malupit, yung pinakamalit natin, alam na pagkakain. Ayun oh, naghihikaws na walang nga eh. Mas nakakatawa makita yung ganyan eh, kaysa nakabuka yung bunganga eh. O ano Milim, goods ka na ba? Bigay na natin yung tira mo dito sa maliit oh, kawawa oh, gutom na oh. Pero parang mas gutom ka pa eh no? Anyway, skip na natin yan, dito tayo kay Liit. Wala pa pala tong pangalan. O kaya na mga adobe mo, kaya na. You know, pagkaitatakaw ah. Para mas maganda coloration nila pag nasa labas no? Kaysa may nakatutok na ilaw. Kitang-kita mo yung pagkapula eh. Mas magpupula pa ata to habang lumalaki eh no? Marami pang pagbabago sa coloration nila eh. Pero anong ginagawa mo dyan Milim? Kakakain mo lang ah, gutom ka ulit? Mabalik naman tayo dito sa pagsubok. Back at 1 talaga tayo dito ah. Ayun oh, grabe oh. Ibang klase, pucha, baka abutin ako ng buwan bago mapatino ulit to ah. So gagawin ko ulit sa kanya kung paano ko siya tinim dati. Papakainin ng nasa kamay yung pagkain. Tanda ko 2 weeks pa lang umamo na to nun eh. Aray ko, mas masakit na mga agat ngayon syempre. Laki na eh. Isa pa, kahit ilang kagat pa gawin mo, aamo ka rin. O diba? Gentle na yung paglapit niyo. Yung kanina hindi una dila eh, kagat talaga eh. Ito pa naman pinagmamalaki kong pinakamabait palagi. Napapahawa ko to sa iba eh. So aaraw-arawin ko lang ulit na ganito yung way ng pagpapakain sa kanya hanggang sa bumait siya ulit. Yung tipong pag nakita tayo, parang si Veldora nagkukumahog, hindi yung nakabuka yung bunganga. So tigilan na muna natin siya, baka ma-stress pa lalo. Tame na lang natin siya habang nagpapakain. Oops, si Veldora, nakakalimutan na natin ah. Gusto mo rin ba kumain? Abay, syempre naman, ayan pa, tumanggi. O, dalawa lang sa'yo ha, kakakain mo lang 2 days ago eh. O, last one, Veldora, baka sabihin mo puro gulay ka na lang eh. Yan. Sarap ng kain no, talaga naman. Anyways, yan lang din muna para sa Dragon Monday mga Lodi. Bye-bye!